sakali na mapagbibigyan, kung sakali na maintindihan, kung sakali na kahit libo-libo ng aking paalam, hindi kita kayang kalimutan. Kahit libo-libo ng aking nagaanan, hindi ka mawala sa aking isipan. Hey, 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 hey! What's up, guys? Saan tayo? Nasaan na kayo, mga Lodi? Eto, madami akong Lambo dito. Ayan, oh. Hindi mo nakikita. Itatago ko ang lumbay, basta't hawakan mo ang aking mga kamay. Ibubulsa ko ang lungkot, kukunin ko lahat hanggang ito'y ating malimot. Ipikit mo lang ang iyong mata, ang lahat ng problema'y mawawala. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala, sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. What's up, Mega Manila? Casting from the beautiful city of Puerto Princesa. Welcome na naman sa isang episode ng Live and Markets Podcast. Siyempre hosted by me. Ang sakit na iyong naipon, Hosted by me, siyempre. kukunin ko lahat at ito'y ikakahon. Wala ka nang magagawa, mata'y matutuyo at ngingiti ng kusa. Ipikit mo lang ang iyong mata, ang lahat ng problema'y mawawala. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na muling I think maybe that's enough. luluha pa. At 10 minutes Huwag ka intro is enough, I think. mag-alala, Sana maganda ang araw nyo, guys. Kung pauwi pa lang kayo, take care. Of course, chill lang dapat sa drive. Relax lang kayo, huwag kayong iinit ang ulo. Pahapon na, malapit na mag-Friday, guys. Kung medyo, alam yung alanganin na, medyo alam na kayo, pero mainit na ulo nyo, chill lang. Malapit na mag-Friday, it's Thursday. Thursday na, yo! Konti na lang. Konting gapang na lang, guys. Magsasabado na.
Hindi ka na mag-iisa. Sabi nga nung kanta, hindi ka na mag-iisa. Malapit na. Hindi Diba? ka na muling Chill. luluha pa. Huwag ka nang mag-alala. Sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Kung nasa bahay lang kayo, sit back. Samahan nyo akong tumambay for another 2 hours. Ewan ko magto 2 hours tayo, pero pilitin natin, you know. Samahan nyo muna akong tumambay. Of course, music brought to you by Gupit25. Search nyo sila sa Spotify. Makikita nyo sila just Gupit25, you know. Ito, papakita ko pala. Ito sila. Ay, hindi pala kita, no. Ito sila, Gupit25. If you like the music, if natripan nyo yung sound trip natin, yung intro natin, nasa Spotify lang sila. They are ay malupit yung bandang yan. So, yeah. Ayun. So, what's up, guys? It's almost Friday. Almost Friday. Yun lang yung maano ko doon. Almost Friday. But not yet. It's almost Friday. So, kung medyo, ano pa kayo, yung tipong malapit na eh. Alam mo yun? Malapit na konting push na lang eh, di ba? Konting push na lang, makakapagpahinga na kayo. You can do whatever you want. You can do whatever your heart desires sa weekend, di ba? Pahinga, di ba? Or you can be ano, parang maging closer muna kay to God, di ba? Sunday, alam mo 'yun? We have a wholesome show, kaya dapat ganun yung mga pinopromote natin. Ay, nako. By the way, I am Bads again. Sa mga bagong pasok dito, maraming salamat sa inyo and I hope ma-entertain kayo and I hope bumalik kayo. I hope you stick around for another hour. We're gonna be talking about some good things lang. Some good things and maybe some bad things and maybe some just things. Alam mo yun? Life things, di ba? That's why the title is named Life and Markets Podcast because I think that the best way, alam mo yun, the best way to trade is kapag na-incorporate mo na siya sa normal na buhay mo eh, di ba? Yun yung parang tipong best place to be. Alam mo yun, kapag yung meron ka ng other income, di ba? Tapos may extra doon, and that extra is enough to fund your trading. Ay! Tapos pag nagkataon pa na tumatama-tama ka, alam mo yun, pag tumatama-tama yung mo, di ba? Yun ang maganda, di ba? So kung gusto nyo panood yung mga past replays, yung mga replays ng ating episodes from the medyo way back din naman. Nasa YouTube yun lahat if you want to, alam mo yun. May mga tutorials din tayo doon, may mga ano rin tayong pwede nyong tignan and may mga, di ba? Kompleto, di ba? Parang ano yung ano natin, YouTube natin, kompleto yon. Kung gusto nyo matuto ng programming, trading robot programming, nandoon din yung kompleto yun din yung Lodi. Ay, nako. Follow nyo. YouTube at noalgo.ph. Ay, noalgo.ph. Noalgo.ph lang. Ayun. So, siguro mag-shift na tayo from... nakakapagod mag-intro, no? Yun lang yun. Nakakapagod mag-intro. Kasi... Siyempre, dapat energetic eh. Diba? So, wala tayong magagawa doon. Kailangan maganda talaga ang ano natin eh. Alam mo yung tirada. Tirada muna sa umpisa. Yun ang pinaka-okay dapat nating pinakamaganda baga. Alam mo yun? Ayun ako. If my mom is watching, yung bagbabaga ko is yung mga baga, ganyan. I got that from her because mga Bicolano sila. Bicolano. Anyway, what's up sa inyo guys? I hope you had a great day. I hope you are having a great day and I hope na hindi dapat tayo masyadong na-stress for the day. Alam mo 'yun? Stress is just a number. Tama ba? Ay nako. Anyway, what's up guys? Uy, ito na pala, may mga tayo dito. Kaso ang problema, meron ako sa YouTube. Ay, meron ako sa
meron ako sa Facebook, di ba? Meron ako sa Facebook na ano, paano yun? Paano ko siya makikita? Ha? Meron ako sa Facebook. Nagla-live ako sa Facebook din. So, gusto ko siyang makita ng sabay-sabay. Yan ang malaking problema na kailangan ko ma-solve, ano. That's one of the problems, pero okay lang. That's a good problem to have. At ito pala, makikita ko pala, di ba? Musta boss buds? Tapos na vacation ko, grind na ulit. Oy, si MB from Facebook. What's up? Okay lang yan, tama yan. Maganda yan na. Maganda yan. Always just grind, you know. Okay lang naman mag-recalibrate every time, di ba? Mag-refocus, alam mo yun. Parang pahinga lang, di ba? Usually yun ang nakakalimutan natin kapag yung tayo. Tirada lang tayo ng tirada Hindi natin alam, kinakain na yung buong life force natin, di ba? Alam mo yun? Hindi naman maganda yun, di ba? Dapat balanse lang ang lahat. Dapat balanse lang at dapat relax lang ang lahat. Alam mo yun? That's life. Ganun daw ang secret para alam mo yun? Ganun daw ang secret para humaba ang buhay di ba? By the way, hello guys. Hello Aaron. Hello Rick. Hello Aaron Joshua. Hello Ferdinand Bascos. By the way, Ferdinand Bascos, thank you for enrolling. Mamaya i-approve ko na yan. Actually, kakaupo ko lang din, sir. Hirap, sir, pag alipin ng salapi. Yeah, hindi, actually, lahat naman tayo alipin ng salapi, di ba? Hindi naman parang yung sinasabi nila na, ano ba yon? Ano ba yung anong yun? Parang sasabihin nila na, ay, mukha ka ng pera. Kailangan natin yon, guys. Kailangan natin ng pera. Di ba? It's a never-ending chase for money. Pero, syempre, we need to balance that on, di ba? Alam mo yun. Kasi kung masyado ka naman nag-grind, masyado mo namang pinapahalaga ng pera, you tend to forget the things around you, di ba? Alam mo yun? You forget the things around you and you forget the things na, alam mo yun? Ayun, meron din pala dito. Yes, of course. Actually, sa'yo, ito, nag-message si Mela. Dahil sa'yo, Mela. Dahil sa'yo, Mela, naisip ko, bakit hindi na lang tayo mag-simulcast, di ba? And ayan, so ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagla-live sa Facebook ngayon. So, ang Facebook live natin is, tag dito. Ang Facebook live natin ngayon is brought to you by, Miss Mela of Brand Fox. Brand Fox ba yun? Tama ba yung sinabi ko? Brand Fox, sila yung gumawa ng logo natin, yung no algo na yan. Sila ang gumawa niyan. So, napakaganda, very simple, very okay din yung hustle nila, di ba? Yung kanilang Kapag may artist ka talaga, medyo madaling makakuha ng Hindi naman madali, pero you know what you're aiming for agad di ba? Most of us parang, alam mo yun, sumusuntok lang sa hangin Nung nag-i-start tayo, parang sumusuntok-suntok lang tayo sa hangin palagi, di ba? Yun ang mahirap, di ba? Parang hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta Nung nag-i-start tayo, so ako, nag-engineering ako di ba? So, nung yun, sabi ko, magiging engineer ako. Pero nung nandoon na ako, parang medyo nakulangan ako alam mo yun? Nakulangan ako sa, medyo parang hindi naman na-bore, pero, hindi naman siya about sa money, about siya sa money doon, medyo, din, hindi din naman, okay din naman pala sahod ko. Medyo lang, parang may something lang na kulang na parang gusto kong gawin, alam mo yun. So, ayan, nagbakasakali tayo, di ba? Naghanap-hanap tayo, then, ito, naghahanap pa rin. Ayun ako. Yo, sir, paano basahin ang signals ni Gabay? Paano properly, ano ba to? Basahin signals ni Gabay. Yung black line, so, kung babasahin mo yung signals ni Gabay, ito lang yan. So, every signal, so first, maglagay ka ng super trend sa gold sa M5. So, maglagay ka muna ng this one. Ayan. So, maglagay ka ng super trend. Ayan. So, ito yung super trend, diba? So, it's a very common indicator. So, ang settings niyan is 7 and 3 para maliit lang talaga yung SL na niya. Okay? Then, the signals kasi ng super trend is this one. Yung mga shift from the green to red na candle. So,
For example, there's a signal here. Ayan. Diba? So, for example, there's a signal here. Itong candle na to, pag nag-close tong candle na to, it mean na tas green yung lumabas. Itong green yan. Dito ka papasok. So, ito yung entry, diba? So, let's say na pumasok ka dyan for a buy. Ang magiging position ng iyong buy dyan is this one. Yan, bang. Then, of course, kapag ikaw ay naka super trend, ang maganda sa super trend is meron ka na agad na SL placement, diba? Bang! Ayan. So, ayan yung okay na SL placement dyan. Hindi mo na kailangang isipin yung mga key levels masyado. Medyo cheat code siya, pero hindi rin naman cheat code. Pero, kasi to? Yung SL, itong width nito, itong kapal nito is parang times, kung 3 to, diba? 7-3. So, this is times 3 the ATR. So, having an ATR SL is also good. It's one way na para hindi mo na kailangang isipin masyado. Kasi kung hindi ka naman nag-charting masyado, diba? It's one of the good. Pag hindi ka sigurado, alam mo yun, pag hindi ka sigurado and masyadong okay na rin yung super trend as an SL, diba? And if you backtest it, ayun. By the way, ayun. Anyway, ayun, that's the signal. So, this is a buy signal right here. This is a sell signal right here. Diba? So, for example, there's a buy. This is a sell. So, diba? Ayun. So, buy again. Yan, okay? So, after nating makuha yon, the signals right there, ang next nating makukuha is, need nating ma-understand that itong gabay signals is, itong gabay signals is ito yon. So every time na may signal yung super trend is maglalabas siya ng predictions, 'di ba? So ito yung candle na yon, kaya may arrow siya, 'di ba? Kaya may arrow na maliit. So dahil na-realize ko ngayon na maliit nga yung arrow, lalakihan natin siya sa weekend. Pero sa weekend pa 'yon. Then this is that candle right there, 'di ba? So ibig sabihin, lumabas tong picture na to sa Discord when nung nagka-signal, di ba? Then after that candle, everything in this yellow zone will be the prediction, di ba? So this is what happened yon before the signal, and this is the predictions. Now, the predictions is, kung mapapansin mo, connected siya dito sa line na ito, di ba? So this line is this line is the MA10. So, the significance lang ng MA10 is just to flatten out the data. Basically kasi, ang MA10 will be the one predicted by Gabay. So, ibig sabihin, it's predicting the MA10. So, pag ang ginawa niyang ganito, ibig sabihin, the MA10 should go this way and that. So, kung paano siya matatranslate sa candle, so probably, if there's a spike right here, there's a candle right here na pataas, di ba? Ayun. Then, pero ang long term niya is pababa, di ba? That's a very simple representation. Para kanyang binibigyan ng TA. Binibigyan kanya, actually kaya forecast ang tawag niya because it's giving you the forecast for the next 2.5 hours. Yun yung doon. So for the next 2.5 hours, this could happen. This might happen, 'di ba? And this is the statistically parang feasible na pwedeng mangyari. Of course, never gonna be 100%. Just like this one, just like ngayon, kung mapapansin nyo, this is the last signal, 'di ba? Ito yung last signal, ayan. Ito yung last signal, 'di ba? Tapos, yung nangyari is naging good yung buy signal, but it's okay. Diba? Dapat spike lang yan eh. Kaso nagtuloy-tuloy eh, di ba? It's okay. Some trades are missed, some trades are good, some trades lost, di ba? Okay lang yun. That's part of trading, di ba? Ang lang nun is, syempre, hindi ka na magti-TA. Di ba? Mag-aabang ka na lang, di ba? Alam mo yun? Yun naman kasi yung parang magandang goalin dun eh, di ba? Yun yung magandang goalin dun eh. We should be focusing more on how to manage our accounts eh, di ba? If we are so bogged down on what to do, medyo, syempre, na natin, parang gusto na nating kaligtaan yung ibang bagay. Di ba? To be honest, strategies are just parang third on the list na kailangan mong isipin eh. Of course, the first one should be management. Di ba?
the management of your accounts, the management of the di ba? So yun yung parang kailangan nating tandaan eh. Siguro the second is yung state ng buhay mo, if you can trade ba. And number 3 is the strategy to use, di ba? That's hindi yun kasi yung pinaka-importante. But as traders, lalo na yung mga alam mo yun, yung nag-i-start pa lang, we tend to parang focus tayo sa sa strategies eh. And the goal of the gabay is just to, alam mo yun, lessen muna. Lessen yung, just by providing you yung TA na, lintik na yan, TA na binibigay sa inyo, di ba? Wala nang ayun. Yun lang naman yung reason doon, di ba? Okay, thank you sa follow, Sir Da, di ba? Sa TikTok. Ayun, yun lang pala ang problema ko pag yung may TikTok stream tsaka may Facebook stream. Para ka nagkaganon-ganon. It's okay. Nasaan na tayo? Moving average. MA10. Simple moving average only. Diba? Uy, thank you sa share ha. Thank you sa share. Ano po yung red? Where's the red? Anong red? Ay, DSI. Oh, sorry. The SL point. That's the SL. Yun yung SL ng super trend. So, if ayaw mo nang tignan yung charts, ayan na yung SL. Binigay na rin. Diba? Binigay na rin yung SL. Binigay na rin yung binigay ko na lahat sa inyo. Char lang. Binigay na lahat. Binigay na lahat and binigay na yung yung ating diba? So, ayun. Pero again, it's soon. Soon it will be a it's stop loss yon. Stop loss yung red. Ayun. That's the stop loss ng super trend, 'di ba? Yun yung stop loss. Yun yung stop loss ng super trend, 'di ba? Dagdag confluence. Yes. Dagdag confluence. If you are litong-lito ka na, 'di ba? Pero kung litong-lito ka na, dapat siguro hindi ka nagti-trade. Alam mo yan? Kung litong-lito ka, dapat siguro hindi ka nagtitrade eh, di ba? So, yun lang. Teka lang, i-chat ko lang yung aking pumasang pinsan. I-congratulate natin ngayon yung pinsan ng misis ko. She passed the mechanical entrance exam dito sa Polytechnic University of Palawan. So, congratulations. Nabudol ka namin ng ate mo. Hindi kasi pinipilit namin. And nakikita din naman yung life namin dalawa ng wife ko. It's parang okay din naman. So parang pinipilit namin, go ahead, mag-engineering ka, magpipigi. Ka namin. Tawag doon, ka namin, i-coach ka namin, ganon. Tapos, ayun nga. Tapos, ayan, pumasa siya. Nakatuwan-tuwa naman siya. It's very nice. And dahil sa tuwang-tuwa siya, kukuha niya ako ng tubig. Kasi tuwang-tuwa siya. Ahem. Bukhang hindi siya ganun katuwa, guys. Teka lang, i-chat natin. Pahingi tubig. Pahingi tubig. Kala mo naman kalaki nitong bahay. Pahingi tubig. I'm thirsty. Nandito ka ba? Andito ka ba sa taas? Baka nasa yard kasi. Anyway, ayun. Hello guys! Congratulations daw. Yeah. Yun na nga. And syempre, dahil nga dun sa ating college, meron tayong college dito sa bahay. Hindi, parang hindi siya ganun katuwa. Hindi niya kinukuha ng tubig eh. Tubig! Siguro wala dito yun. Siguro nasa baba. Medyo kasi itong bahay. Anyway, dahil nga doon sa pumasa, I thought of the topic na magandang pag-usapan ngayon, di ba? Ang topic natin for today is Trading with a Career. Tama ba yung title ko? Trading with a Career. Yung tipong paano mo ba isisingit? yun yung doon eh. Paano mo ba isisingit yung career mo, ay yung trading, lalo na kung if you are a career guy or a career woman, career man, career woman, ano ba tawag dong, ano bang political way na para sabihin niyo? Career man or career woman, di ba? Ano bang magandang diskarte diyan sa natin, di ba? Kapag ikaw alam mo 'yon, paano isisingit sa 9 to 5 job ang trading, di ba?
Yun yung parang nakakaligtaan kasi ng lahat eh. Most of the guys, di ba? Siguro dahil dahil na rin kasalanan na rin ng mga nagpo-promote ng trading is they trying to sell you a dream. Nasasabihin mo gusto mong iwanan yung trabaho mo, yung 9 to 5 mo. Paano pag gusto mo naman yung trabaho mo? Di ba? I know a lot of people that they like their job di ba? Na gusto naman nila yung trabaho nila. It's just social media ang parang alam mo yun, parang alam mo yun, parang didemonize ng working. Alam mo yun, parang bihira naman ako. Of course, marami talaga din na parang nagrereklamo everyday, yung mga nagra-run sa Facebook, pero marami din naman kasi akong kilala na nag-i-enjoy sa trabaho nila nag-i-enjoy sa currently ginagawa nila. And gusto lang nilang maghanap ng extra. Alam mo yun? Hindi naman yun parang kailangan black and white di ba? Hindi naman yun yung tipong kailangan kung trader ka lang. Walang ganun Believe me, walang ganun. Kasi one is telling you that you should just become a trader. Nagbebenta rin sila sa inyo Nakikita mo? Alam mo yun? Nagbebenta rin sila sa inyo. Nakikita mo yung ano ko doon. Hindi lang din naman trading yung ginagawa nila. And that's true for most of the guys dito sa sa TikTok and of course sa social media. By the way, teka lang, may singit dito, Brand Fox Creative. So siguro i-promote muna natin to si Mela. Siyempre, student natin to. And of course, siya rin ang gumawa ng logo. I-promote natin. So by the way, sa mga kung nagustuhan nyo dito, mga people dito sa TikTok, kung nagustuhan nyo yung aking nasa TikTok din sila, Brand Fox Creatives. So, paano ko ba ipapakita? Ayan. So ito yung Brand Fox Creatives right here. So, i-like nyo lang sila. They are from MCL din. Ewan ko, from MCL ba si Hobby? I don't know. Ayun, pero ayun, kung gusto niyo sila, di ba? Brand Fox Creatives. Ayun. Okay. Sige. Brand Fox Creatives so nawala ata yung live ko. Hindi naman pala. Yan. Okay, ayun. Ayan may prinomote ko na Ayun, palag po ba matuto free trading lessons sa YT? Oo naman, why not, di ba? Ang isa is, yun nga yung lagi kong sinasabi, is babypips.com, di ba? Babypips.com, then, ayun na, okay na yun. Tapos, kapag ikaw tawag dito, medyo okay na yung status mo sa TikTok, sa trading, okay na rin ka na parang alam mo na yung hahanapin mo sa YouTube kasi maraming kailangan hanapin sa YouTube di ba? Maraming kailangan mo pang hanapin yung mga lessons na anuhin mo, di ba? So, medyo mahirapan ka if wala kang knowledge tapos sasalpakan ka ng, alam mo yan, sasalpakan ka ng diretso ka YouTube, di ba? Ilalagay mo dun how to trade. Ano nga ba ang unang-unang lalabas kapag nag-how to trade ka sa nag-how to trade ka sa YouTube? Halika, tignan nga natin. How to trade. Yeah. How to trade. Tignan natin. Where we'll put this. So, this is Google. Ayan. Ayun ba yan? Yan. How to trade Forex. Ano bang unang lalabas? Ito si Investopedia. How to start. Ito, beginner's guide. Yan, medyo infographics na Pero ang the best, yun nga yung lagi kong sinasabi, ang the best is Baby Pips. Babypips.com. Ayan, babypips.com. Ayan, so ito lang, okay na to, 'di ba? Okay na to, palag na to.
Ayan. So, you can create an account here and parang pwede ka ng, alam mo yan, mas okay na dito compared naman YouTube ka ng blindly, di ba? Mahirap kasi yun, di ba? Mag-YouTube ka blindly and syempre, baka iba pa yung maano. At least ito is a very structured na lessons for design, for beginners talaga, di ba? So, sobrang, okay yan. Ganda yan. Then, after that, kapag alam mo na yung mga hanapin mo, saka ka mag-deep dive sa YouTube siguro, di ba? Alam mo yun? Ayun. Teka lang, may mga comments. May mga comments. Hirap sa YT. Paturo mag-trade lots. Madali lang. Ano ka lang? Punta ka lang sa Baby Pips. Hirap sa YT kasi hindi sunod-sunod. Yes, yun nga. Yun yung parang isa sa problem if you're going to deep dive. And as a beginner, di ba? Hindi mo talaga alam kung ano yung uunahin mo. Di ba? Yun yung parang... yun yung parang... Ay, nako. By the way, doon sa ano natin, doon sa gabay natin, malapit na siya. Probably next week magre-release na ako ng instructions. Hopefully, makapag-release na ako ng instructions para magamit na siya ng Madlang Pips. And again, iwawarn ko lang kayo, I will be requiring an IB referral link para meron naman akong points. Di ba? Alam mo yun? Para may points naman, para para naman hindi puro charity. Ayan, so I am legally obliged to tell you that. Siyempre, di ba? Magre-require ako. So you can register to a broker, tapos ayoko lang sabihin yung broker dito, pero you will register it to a broker. Tapos pwede nyo namang hindi fundan. Basta mag-register lang kayo. Di ba? Ayun. Sariling sikap yun, kumbaga. Yes, isa ma yun, mahirap, di ba? Isa sa mahirap na gawin yon, magsasariling sikap ka. And Baby Pips will help you a lot with that structure of learning di ba? Ayun. Thank you sa follow. Thank you sa share. Nakadami ka ng share, Ash Kaidaya. Nakadami ka ng share, Lodi. Thank you, Thank you, Sniper Sack. Thank you. Raw Spread Commissions. Q&A naman ba? Yan, ano lang kayo. Bakit? Pinipigilan ko ba kayo magtanong? Pinipigilan ko ba kayo magtanong, guys? Ano ka ba naman, Rick? Minamarathon ko pa naman yung ano mo kanina. Minamarathon ko pa naman yung yung episode mo kanina ng Rick and Morty. Char lang. Pero minamarathon ko nga kanina. Raw spread or no commissions? Sa akin, if your account is big enough, lalo na kung po-prop firm and your account is good, malalaki naman, maganda yung no commissions. Maganda yung commissions, yung raw spreads, di ba? Etas commissions na lang. Ang problema kasi with no commissions, that's quote-unquote no commissions, is babawiin yun sa spread. Diba? If babawiin siya sa spread, yung spread kasi you cannot control. At least with the raw spread, matik yun na dapat walang spread. Kapag may nangyaring something, pwede mong i-refund. Nakapag-refund na ba kayo ng SL? Ako nakapag-refund na ako ng SL. Nakapag-refund na kayo ng SL. And that can only happen sa raw spreads. Alam mo yun? Sa raw spreads because ang inano nila is ang tawag dito, ang kanilang minarket di ba? Minarket nila is wala silang alam mo yun? Wala silang what do you call this? Spreads di ba? Puntong-punto yung ano nila. So if kanwari is na SL ka tas nakita mo medyo ang layo ng agwat, di ba? Ang layo talaga ng agwat. Pwede mong i-refund. Nangyari na sa akin 'yun. Probably mga 4 to 5 times na. Yun yung lalo na kapag kliyente. Kasi kapag may kliyente ka na katulad ng may kliyente ka dati sa prop firm, di ba? Na tipong ang nangyayari doon is siyempre per SL you want to contest lalo na kung nakita mo na parang sinukbit lang, alam mo yon. Ko-contest mo yon. Pag kinontest mo yon at naka-raw spread ka, pwede yon, di ba? Naka-raw spread ka, tas commissions.
ano pa yun, baka mabaliktad pa yung result, 'di ba? Mabaliktad pa yung result and you turn out to be winning. Hindi mo magagawa yun kapag yung naka-no commission ka. Kasi may spreads ka eh. The broker has the power to parang palakihin at paliitin yung spreads nang hindi mo nalalaman. And pwede nilang sabihin that the volume nung oras na yan is sobrang laki. Alam mo yun, the ticks coming in is so much na hindi na kinaya. They had to widen the spread, which is not true. Diba? Alam mo yun? Hindi. Madaya broker pag... Yes! Yan yung... Yan yung ganon. Madaya ang broker kapag hindi raw. Yun na lang siguro ang magpinaka-okay doon. So, lagi nyong... Siguro, okay lang din naman ang hindi kung malalaki naman talaga yung mga SLs natin. Kung malalaking time frame naman tayo. Pero for someone trading like, let's say, ito, katulad ito, 5 minutes, spreads matter. So, raw, diba? Alam mo yan? Hindi pa SL sa trading view, sa broker. Yes, ayun yun. Yun talaga yun. Yun talaga yung parang pinaka, doon. Sa trading view, okay ka pa, pero sa, wala na. Diba? Alam mo yun? Hindi mo yun mako-contest, diba? Ayun lang naman. Ang haba ng sagot ko, lintik na yan. Ang haba ng sagot ko sa tanong mo. O, diba? Sinasagot ko naman eh. Kailan naman na hindi ako sumagot ng tanong. Tuloy nagmumukha akong hindi nagsasagot ng mga tanong. Tong si Rick and Morty, 'di ba? Parang How do you analyze po? I am a quant. So that's short for a quantitative analyst. So meaning I create robots for a living and yun yung parang ginagamit ko pang analyze. So medyo iba yung ginagamit ko. Pero basically, what I do is I take signals, then tinitignan ko yung statistics noon. So let's say that ito yung gagamit i-analyze natin, 'di ba? Ito. Let's say na ito yung i-analyze natin, the super trend signal, 'di ba? So I'll take this signal, then I will test it, 'di ba? Anong results niya for the last, let's say 300 trades, 300 signals. Is it profitable or not? Then my next analysis would be putting on filter. So let's say papartneran ko siya ng something like a bias concept or like another indicator or another super trend, 'di ba? Para mapaganda yung initial results, 'di ba? Yun yung funnel method sa quant analysis, and that is yung parang main concept din na tinuturo ko dun sa course. Yun yung doon. Then of course, applying time filters, 'di ba? Basically it's yung funnel method is how can you improve a strategy, 'di ba? How can you, kasi 'di ba ang nangyayari sa atin is random lang, alam mo 'yun? Parang random lang tayo, tignan natin. O kapag nag-agree yung dalawa, let's say na ginamit mo yung super trend, tapos ginamit mo is hindi super trend yung isa, alam mo 'yun? So, parang ang nangyayari is super trend and MACD. Pag nag-agree sila, we think that is a good signal. We think that is a good signal, 'di ba? That's a strong signal kasi dalawa na nagsasabi, 'di ba? Pero in the quant world, that means nothing. Kapag hindi mo sila napag-test together, 'di ba? So let's say na nagkatugma nga sila. Pag wala ka namang statistics nung together sila, wala lang din 'yon, 'di ba? And that's how you look at confluences din 'di ba dapat? That's how you look at confluences din, and that's how you look at lalo na kung if you are a type of trader that parang lahat na ng indicator or lahat na ng concepts sinubukan mo para matry. If the concepts is adding up, pero hindi mo naman alam kung if that adding up will result to a a right result, di ba? Wala lang din 'yun, di ba? So, 'yun yung parang another doon. Ayun lang naman yung. Tapos of course, kapag okay na, we got the strategy, then ayun na yung gagamitin for the next di ba? Yun yung tipong that's the parang parang yun yung layman's term. Di rin naman layman's term, di ba? Hindi naman layman's term din yung alam mo yun. Pero ayun, that's it, di ba?
Pero for a professional na a professional definition kasi ng quant analyst is kami yung mga nag-analyze ng mga test results. Yun lang naman. Yun yung parang doon. We analyze test results, we compile and analyze test results and recommend what we will be using for the client, 'di ba? So let's say ang usual kasing work namin is I work for a quant firm, then that quant firm is may kliyente siya na hedge fund. So let's say na ganyan, 'di ba? Tapos ang mangyayari is this hedge fund will hire nila yung quant firm, and this quant firm now will provide a plan, 'di ba? How to trade, yung how to trade yung mismong account nila, 'di ba? Yun yung parang yun yung ang tawag dito. yun yung gist noon, 'di ba? Then after that, after makapag-recommend, yun na yung kung okay kay hedge fund and na-present naman yung mga risk na mangyayari and the potential winnings, edi palag. Kami na rin magmamanage, di ba? Pero other team na yon. Alam mo yun, medyo mga seniors na yon, di ba? Yung mamimili ng actual na gagamitin, di ba? Ayun. Anong platform mo for trading? MetaTrader 5, di ba? Teka lang, may mga andami na palang questions dito. Ay, quant ka pala, sir. Yes, I'm a quant. I'm a quant for the last 12 years. Sa tingin nyo po, payang pagsabayin ang learning sa trading and sa BSME student. Parami ka namang time dyan sa sa college. Generally, you have a lot of time. You have a lot of time when you are in college, di ba? Kasi hindi naman yung tipong every week is hell week, di ba? There's weeks na tambay weeks lang, di ba? So, ayun. So, I think okay lang naman. Pero, kung ako sa'yo, mas madali kasing mag-trade na may pera na di ba? And hamak na mas mahirap ang BSME sa trading. So, I think, just focus na lang sa Siguro, from time to time, you try to study a concept, pero it should not be a priority, lalo na sa stage mo ngayon. Lalo na nag-i-engineering ka, di ba? Alam mo yan. Mag-focus ka muna dyan because a lot more money. Kung pera ang habol mo, a lot more money ang pwedeng ibigay sa'yo ng being an engineer. Not in employment maybe, pero in entrepreneurial sense, medyo mas marami kang opportunities dyan sa BSME, di ba? So, just treat trading as a secondary. Huwag mo kang makipag dyan. Alam mo yun? Yung iba kasi ginagawang personality yung pagtitrade nila. Diyos ko po. Kala mo naman talaga kahirap ng ginagawa, di ba? Lods, do you believe in 30 minutes trading? Paano do you believe in 30 minutes trading? Quant ka pala, sir. Kabago magamit. Plus gamit nyo. Hindi ko Paano makalculate ang pips mabilis? Super trend. Yun nga yung sinasabi ko sa kanya, di ba? That's yun nga yung sinasabi ko kanina dun sa unang Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamagandang literal na gamitin mo. Kung ikaw ay kung ikaw ay gultong-lito na, ayaw mo na, tipong super trend is the best way para mag-placing ng maglagay ng SL. So tipong ang gagawin mo na lang is itatapat mo na lang, di ba? So pero bala ko rin mag-quant dev. Huwag kang mag-KDB kasi alam ko medyo bago din, pero ang pag-aralan mo is C++ and MQL5. If you want to be a quant, kasi ang pinakamagandang evaluation tool, ang strategy tester tool is MT5 pa rin. So, kung gusto mo maging quant, walang mag-hire sa'yo yung KDB. Maraming mag-hire sa'yo as MQL5. And mas maraming mag-hire sa'yo as a Python quant. So, yun ang pag-aralan mo, di ba? Get me? Kami na get me. Alam mo yan? Ba't naririnig ko nga yung KDB na yun? Search nga natin KDB quant. Ito nga. Ayan nga. KDB Plus. Brief introduction.
Ayun. Pero parang marunong na Python. Yan, okay na yan. Hindi ganun kakomplikado. Hindi ganun kakomplikado ang hindi mo kailangan ng KD. Kasi KDB parang hindi ko kasi masyadong inaaral yun. So, hindi ko parang siya, parang DB stands for database doon, di ba? Yun yung doon. So, madali na lang yun. Kung inquiry lang sa database mo, madali lang yun, Lodi. No problem yun. Ang pag-aralan mo is yung mga trading concepts kasi yun naman yung hinahire ka eh. Hinahire ka as a quant kasi they know that you can trade and you can code. And you can analyze numbers. Yun naman yung parang doon eh. So, ayun. So, kung nag-i-start ka pa lang as a quant, I suggest that don't go to KDB. Huwag mo na pag-aralan yon. Pwede mo hindi pag-aralan yon and just straight go into MQL5. Mas marami, mas madaling gumawa ng report. Alam mo yun? Mas madaling gumawa ng Tambay mode ulit mga ka-algo. Oy! Siyempre, Trader Wiz. What's up? Sir, Buds, trading robot or crypto miner? Ano mas maganda? Yun ba yung tanong mo? Crypto trading robot. Ako kasi never naman ako nag-miner and trading robots has been my bread and butter for a very long time. So, trading robots. Ganun lang kasimple yun sa akin. Ganun lang yun kasimple sa yung pag-pick na yun, di ba? How long po to be an expert sa quant, especially non-tech, pero may trading experience? Yung technical part is not that hard. Alam mo yun? Kasi there's a parang point of hihirap na lang yung quant if you want to connect things eh, di ba? So, let's say that you want to you want to get your data from a website, ganyan. Tapos you want to conduct your analysis sa Python, then you want to publish it to a web request na trading platform. Yung mga gano'n na lang yung mahirap eh. Yun na lang pahirap eh. Pero the rest kasi, as you go further dun sa iyong quant development journey, quant analyst journey, marirealize mo na wala ka naman talagang gagawin eh, di ba? Susundan mo lang yung numbers eh, di ba? Susundan mo lang, tatry ka lang, then sundan numbers, try ko lang, sundan numbers. Siguro, isa sa mga parang mahihirapan ka is yung na lang siguro pag EA development kasi part ng quant yun eh, di ba? Yung EA development kasi paano mo nga naman i-translate yung ICT Silver Bullet sa sa attestable sa isang robot para matest mo, di ba? Siguro yun na lang yung ihirap sa iyo. Siguro mag-focus ka doon kung paano mo i-represent ang isang strategy into a written form. Yun nga rin yung palang lagi kong sinasabi sa mga students ko na yun yung pag-aralan nyo, how to represent, di ba? How to represent ayun. How to present a strategy to a written form. Yung meaning, tipong, paano mo isusulat. So, let's say, yung super trend. Paano mo isusulat yan? Parang gano'n. Yun yung logic nun. Logic behind the triggers, the signals, the biases, di ba? Yun yung paano mo siya gagawing written form, di ba? Alam mo yun. So, ayun. Thank you sa follow Francis. Siguro si Francis to. Ikaw ba yan? Thank you sa follow Maganda Tobo. Anong diff ng forex sa crypto sa forex? Dapat wala. Alam mo? Dapat wala eh. Yun yung goal, di ba? Yun yung goal that crypto should be a currency. Di ba? Dapat wala. Yun yung parang pero ngayon it's not, hindi pa malapit yun, di ba? Hindi pa ganun ka hindi pa feasible, di ba? Although some alam mo yan. Pero kung aanuhin mo siya is that cryptos are di ako pwede kasi hindi naman ako marunong mag-crypto eh. Siguro forex na lang are just money. Alam mo yan, you are trying to exchange money.
And crypto is trying to exchange yung money to, yung digital coins nila to money. Pwede na ba yung anong yun? Pero, pwede na ba yung explanation kong yun? Naintindihan nyo ba? Naka-live na rin pala kayo sa FB. Yes, naka-live na rin ako sa FB pero konti lang ang viewers. Ayun. So, shout out sa mga nanonood sa FB ko. Yan. What's up, what's up? Parang dapat ata sa lahat nagbo-broadcast no? Nagbo-broadcast na. Alam mo yan? Anon diff, kaso napunta ako ako data engineering. That's really good place. Me myself, I'm taking up financial engineering ngayon. So, alam mo yon, kung alam mo yan, sisiw sa'yo tong, di ba? Alam mo yon, it doesn't have to be that complicated, di ba? So, okay yan, you're in a good path, di ba? You're in a good path pero, siguro read more trading books kasi the technical part, I know that you are, doon, sobrang galing mo na doon, di ba? Yung mga trading books na lang for the concepts, di ba? Magkano magsimong tarantado ka? Si nagtatanong ng kung anong broker nyo, magkano. Nanggugulo lang eh. Ito, student ko to si C. So, kung gusto nyong mag-feedback doon sa course, ayan, tanungin nyo lang siya. Tips po for 17 years old, interested ako sa Forex and crypto. Focus ka muna sa Lodi. Sa studies mo. Yun na lang matitip ko. Lagi kong tip yon kapag ganyan ang tanong. Just focus on your studies, Lodi Bells. Maraming oras sa future. Madaming oras sa future yung mo. Yung trading. Mag-aaral ka na lang muna. Bumarkada ka muna. Bumulakbol ka muna. Alam mo yun? Bumalakbol ka muna at umano ka muna, di ba? Hindi rush ang trading. Ang yung college life mo, doon mo lang yan makikita di ba? Doon mo lang ma-experience di ba? So, ang trading naman wala naman yan, Diyos ko po. Yun ang best tip ko sa if you're 17 years old, meaning you're barely legal. You're not actually legal. Hindi ka pa talaga legal, alam mo yun. So, ang gawin mo is, ka na lang, enjoyin mo na lang yung college life mo or if, diba? Enjoyin mo na lang yung pagkabata mo nung wala ka pang responsibilidad masyado. Enjoyin mo muna and create memories. Yun lang ma-advise ko sa'yo, Lodi. Bossing, interested po ako. Any tips? Zero knowledge po ako. Babypips.com is your best friend. Lagi yon. Babypips.com is your best friend. Diba? Okay ba yon, Gabriel Antok? Illegal ka pa ba? Oo, illegal ka pa. Paano kung i-withdraw? Hindi ka makapag-withdraw sa broker, di ba? And hindi naman, yun lang naman palagi kung doon. Yun lang naman palagi kung advice doon, di ba? Sino bang dyan, around 25, 24 dyan, or around 20s dyan dito sa mga viewers ko? Alam nyo naman sa puso nyo na hindi nyo na ma-experience itong college life nyo di ba? Hindi, alam nyo sa puso nyo that this will be a once in a lifetime opportunity to enjoy. This is the only time na wala ka pang responsibilidad. Di ba? Just enjoy it, man. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa trading. Scam kami, scam. Lahat ng trading scam. Lahat ng trading scam. Masarap maging bata. Yes. Yan lang ang ko sa'yo. Ma-advise ko sa'yo. Masarap maging bata. Masarap walang di ba? Yun lang ang tip ko sa'yo, di ba? Scam. Lahat ng trading scam, huwag kang papasok dyan. Di ba? Pag 17 ka pa lang, lahat ng trading scam. So, saka na, magbabago yan kapag tumanda ka na, alam mo, may pera ka na, di ba? Alam mo yan. Pero ngayon, scam lahat yan. So, wag kang papasok sa trading, baka ma-scam ka. Okay? Ayun, hindi naman kita mapipigilan eh. Hindi naman kita mapipigilan, siguro. Pero, ayun. Baka baon mo pa yung ginagamit mo, Lods. O yun nga, isa pa yun. Di ba? Baka hindi mo pa naman pera yan. Yan ang mahirap doon. Hindi mo pa pera ang pinang-trade mo, di ba? Hindi mo pa,
Taka na kapag may extra na. Believe me, madali lang to. Upuan mo ng 6 months, upuan mo na 3 months to, matiintindihan mo to. Marami lang talagang marami talaga alam mo yun? Marami lang talagang medyo mahina kaya medyo joke lang guys. Joke lang, pose. Ay nako. I'm in third year college. May konti ng knowledge sa trading. Any tips? Wala. Third year ka na eh. Third year is ilang taon na yon? Magbe-20 na ata yun, di ba? Legal ka na ba? Yun ang number 1. Legal ka na ba mag-trade? That's the yan ang legal ka na ba mag-trade, Lodi? Yan ang okay na yan, bahala ka sa buhay mo. Siguro focus more on management, business management. Laking tulong nun sa trading eh, 'di ba? Yun yung trading o diploma. laking tulong yun sa trading, management, any management course, 'di ba? Any financial management course. Kahit very simple lang na business management, business finance, alam mo yun. Yun ang the best siguro. Kung ganyan ka pa naman, 21 ka pa lang, di ba? Ayun. Then, siguro, if you want to dive into more, learn something about statistics for trading. Yan, mga okay pag-aralan yan, di ba? Yun ang parang, ang pinaka-okay. May thesis ka pa. May thesis ka pa. Alalahan mo na yung thesis mo, Lodi. 15 years old ako natuto mag-crypto. Gamit ko coin. Siguro inaantay ko mag-2024 para magpaldo. Okay yan. Maganda yan ang inaano mo. Kaso ang problema, 15 years old ka. Paano mo na-withdraw? That's the... Oo, anong course mo? Anong course mo? Lotte Laksamana. Lotte? Latda? Loda Laksamana. Hayaan na natin ang thesis trading agad. Ay, nako. Pero alam nyo, it's really sad na may ganun talaga. May ganun talaga na pa-mentor. Mentor ko no, nasasabihin nila, wag na. Sa ICT nga, ganun eh. Ganun siya magsalita, di ba? Yun yung parang lagi niya sinasabi na you don't need anything. You just need to find this setup then repeat it every day. Yun yung lagi niya sinasabi, 'di ba? Alam mo yun. It's sad lang that hindi ewan ko ba't hindi makita ng value ng mga tao yung education natin eh. Yung, alam mo yun, nakakalungkot lang, alam ba? Yan, tingnan mo yung mga nangyari kala Frank Miano, tag dito, binuldoser sila ni Nico David because alam mo yun, binuldoser sila ni Nico David ng malupitan. Alam mo yan? Ay nako, hindi naman yun, di ba? Ginamitan lang talaga ng utak ni Nico David yun. Ay nako. Otis pa nga, BS. Uy, animal science? Ay seryoso? Ay yan ah. Magandang negosyo dyan is ano ba? Pet shop? Hindi, magandang yun. Magandang talaga yun. Magandang negosyo yun. Nakakainis eh. Parang nung isang araw, kakabili ko lang ng dog food. Yung dog food nitong mga to is, yung ano ba yun? Special dog. Yung special dog. May presyo din ng konti. Sakit eh. Sakit ng dog food eh. Magandang presyo yun. Tapos walang sa'yo. Walang babar sa'yo nun. Buta, animal science ka ba naman eh. Alam mo yun? Animal science ka ba naman eh, di ba? So, or something about dogs, training about dogs, caring about dogs. Ay, gandang negosyo. Alam mo, gandang negosyo sa future yan. Siguro take note mo na lang yan. Di ba? Teka lang, may nagsabi dito kanina eh, na nasaan na yun? May dito. Ang ganda daw ng setup ko. Gusto ko siyang pasalamatan by name. Wait lang. Nasaan na yun? Gusto ko siyang pasalamatan by name. Hindi ko nga lang siya mahanap ngayon. Wala. Tagal mag-open market of yours. Tambay muna dito. Eric Binance. Mag-aral ka lang ulit.
Nasaan yung ano? Nawawala eh. Ay, anyway, ayun. Oy, by the way guys, naka-ano tayo capability mode. So if subukan yung phone nyo is nakaganto, di ba? Gaganon ninyo. Mag-iiba ang view. Ang galing. Mag-iiba ang view nung TikTok live. Kasi ano ko ngayon eh, parang sinubukan ko yung compatibility mode. Napansin nyo, di ba? Ano masasabi mo sa FALX? Solaris setup admirer Mersor. Si Solaris yung setup ay, thank you very much. Solarius. Eh, wala. I'm trying to ano ba yun? Yung feed my inner child. Naka-landscape setup mode nga ngayon, sir. Hindi, ano yan? Pwede pag ginanon mo yung phone mo. Pag ginanon mo yung phone mo, di ba? Ano yan? Magiging horizontal setup. Ay, vertical setup. Kapag ginanon mo, naka-landscape, magiging horizontal setup. Dual na yan eh. Galing nga eh. Di ba? Aray ko, ano ba yan? Ayun. Galing ng TikTok eh. Nasan daw? Stocks versus forex versus crypto. Iba-iba naman ang dynamics niyang mga yan eh. Siguro kung saan ka lang na kung ano yung una mong dinatnan. Siguro gano'n na lang. Kung ano una mong dinatnan. Kasi wala naman, kapag nagpatalon-talon ka kasi, wala namang mas maganda dyan. If you want something fast, go with forex. If you want something more stable, go with stocks. Crypto, treated as forex is good. Ay, treated as stocks, is okay din. If crypto treated as futures, okay din. Di ba? Alam mo yun? So, kung ano na lang yung comfortable ka ngayon, hindi mo na kailangan mag-expand, promise. Hindi mo na kailangan mag-expand and you just focus ka na lang dyan. Alam mo yun? Okay na yan, di ba? Angas manood sa'yo, boss. Parang tropang kalokohan lang. Ay, syempre. Di ba? Yun nga yung sinasabi ko, mag-usap-usap lang tayo. Kayo lang naman itong mga hindi nagtatanong eh. Kung pwede ko nga kayo imbitahan sa live ko, imbitahan ko kayo eh. Hindi ko lang alam kung paano eh. Paano nga ba yun? Yung imbitahan ko yung marami, yung tipo, siguro kausapin ko yung mga kilala kong 'di ba? Yung mga kilala kong para feeling ko babagsak siya. Ayos yan, maganda yung feeling mo. Ang tanong is, nakita mo na ba yan? Yung pattern na yan is nag-brought ng pagbagsak dati. Yun naman yung tanong doon eh. Feeling mo doesn't matter. Your feelings doesn't matter. The data does. 'Di ba? Your feelings doesn't matter. Sorry, Shiro. Your feelings doesn't matter. Di ba? Ang importante is kung nakita mo na ba yung same setup na yan sa past na nag-bring ng pababa. Alam mo yan? na nag-reverse. Nakita mo na ba yung same setup na yan with the bias, considering all the biases, di ba? Alam mo yun? Yun yung di ba? Yun yung nagmamatter doon. Your feelings doesn't matter. Masakit ba? Okay lang yun. That's trading. That's trading, Lodi. Signal ba yan? Hindi to signal. Galing, nag-a-adjust ng orientation, parang responsive. Ayos na. By the way, sir, yung mamaya ko after the live, ayusin ka. Yes, Mot. Ang pangit ng, Mot. Kung ganyan ang pangalan ko nung bata ako, nabuli siguro ko na nabulo. Mot. Mot, bili ka nga suka. Sila Franklin Miano invite mo. Tsaka si Marvin Fabis. Si Marvin Fabis is a client of No Algo. Yung ginagamit niya ngayon is ewan ko kung yun pa rin yung ginagamit nila. Pero kung kilala niyo si Elo the Algo Trader, siya ang gumawa nung latest na robot ni Marvin Fabis. So, ayun. Yun yung niya doon. Ano yun? Kliyente ko na dati. Di ba? Kasama na siya sa economy. Ayun, wala naman. Syempre, promoter lang naman talaga yun si
Marvin Fabis. Miski yung mga kasama niya, sinasabi na hindi naman daw talaga trader yun eh. Talagang promoter lang. Alam mo yun? Magpupush pa din siya up for still time frame. Teka lang, baka may tanong dito. Buds. Signal ba yan? Galing. Buds, Franklin Miano versus Marvin Fabis. Sinong mas okay? I don't know. Franklin Miano kasi ang dami ng issues eh. Tapos di sumasagot. Alam mo yun? At least si Marvin Fabis kahit medyo alanganin yung sagot. Sumasagot eh. Diba? Kahit may kahit alanganin yung sagot, sumasagot eh. Diba? Si Franklin Miano kasi hindi talaga nasagot. Tapos very selective lang, diba? Halatang ayoko naman magsabi ng kung ano mang pero the way na i-handle niya itong paligid parang ang na parang kino-confirm na rin niya eh, di ba? Alam mo 'yon? Kasi nasa course din naman ako ni Franklin Miano. Di ba? Nasa course din ako syempre lahat naman ng course din sa Pilipinas ini-enroll lang ko kapag yung hindi ganun kamahalan eh, di ba? Ini-enroll lang ko. Oo, tama naman yung mga sinasabi ni Nico David. Lahat naman yun with yung mga pino-point out na sa course, yung mga fake resumes, mga ganun, mga fake KYC, mga ganun. Lahat yun totoo eh. Sa course from someone na ayun nga, student nag-enroll ako diyan sa multi-servicing dati. Para mga 2023, di ba? Ayun. Pati yung mga white lies, yung huli, yung mga latest niya. Napapanood ko din eh. It's all true. Di ba? Ang problema kay Franklin Miano, hindi siya sinasagot ayun, nagmumukha tuloy siyang di ba? Nagmumukha siyang talagang si Marvin Fabis kasama na siya sa economy, yes. Totoo ba yung malay ko ba? Hindi ko alam. Push pa din yan up for H time. Still the target pero top week. Okay, goods yan. Ayos yung plano natin. Basta may SL ka, Lodi, at naka-break even ka na, no problem na yan, Lodi. Kahit anong gawin mo dyan. Kahit tumambling ka ng 4 na beses dyan eh. Basta naka-break even ka na, palag-palag na yan, Lodi. That's the only thing na kailangan. That's the only parang natin eh. Role natin as traders eh, di ba? Kailangan natin mag-break even or i-risk-free yung mga trades natin, di ba? Yun yung after that, regardless kung ano man yung analysis mo, regardless kung ano man yung mangyari, di ba? Yun yung, di ba? Huwag mo na masyadong stressin, basta meron kang open trade, siguro, kung open TP ka, di ba? Meron kang open trade na naka-break even. Kalimutan mo na yun. Hanap na ulit ng another setup. Yun yung parang, yan? Yun yung parang next game plan. Ano tawag? Next move. Yun. So, yun yung parang next move doon, di ba? Kasi yung masyadong ini-stress eh. Okay lang yun. Yung iba nga yung mga early, nakikinig nga ako ng live ni Lotus nung isang araw that hanggang ngayon daw is ganun pa rin daw siya. Tipong medyo nag-early out pa rin siya sa mga trades niya, which is medyo rin kasi. Medyo manual trader kasi yun si Lotus. So talagang big factor talaga ang emotion sa kanya, di ba? So ayun. Kilala niyo ba yun? Si Lotus? Galing yun si Lotus. Nakakausap ko yun eh. Ganda ako sa wood desk mo. This one? Saan ko ba binili to? Saan ako binili to? Wilcon. Ay, hindi pala. Yung parang Wilcon, medyo cheaper. Wilcon na medyo cheaper. Ayun. Ano lang siya? Parang ganito lang siya. Ito lang siya, oh. Tapos, I have another table here. Ito yung medyo mahaba. Ito na yung computer table ko talaga. This one is for live table lang talaga. Alam mo yan? Live table lang talaga. Yung tipong, kasi may ko. So, dito yung main PC ko. Ito yung workstation ko talaga. Tapos, ito naman yung aking parang ito laptop ko. So, dito ko ginagawa yung dito ko naglalaro, di ba? Dito ko ewan ko ba't dalawa pa eh. Pero, ang hirap kasi dito sa main PC kapag bukas si gabay.
baka may istorbo baga, alam mo yan. Baka may istorbo si Gabay, hindi magbigay ng signal, di ba? So, ang ginawa ko, bumili ko ng another laptop for monitoring, di ba? For monitoring, for other stuff, di ba? Yun yung isang araw, parang gusto ko mag-stream. Siguro sa Sabado mag-stream ako. Yun siguro gagawin ko ng umaga. Para at least ganda nga nag-fit yung darker color. Yeah, of course! Ito naman, cortina. Tapos sinagad ko lang hanggang kanto. Kanto kasi ito Kanto to Tapos nasa corner ako ng room, nasa corner ako ng sala namin. So ayun, kung mapapanood mo yung mga videos ko nung huli, nakatalikod naman ako dito sa pader. Makikita mo yung room namin. Pero ngayon nakatalikod na ako sa door. So ayun. Ayun lang naman. Nawala na tayo sa topic natin. Bukas na yun, no? Ay, by the way, doon nga pala sa nagtatanong kung bakit wala pa rin akong Lambo hanggang ngayon. Ito yung sagot ko sa'yo because meron ako. Ito, LP 750-4 Super Veloce Roadster. I have this one. So, medyo mahal to. Ayan. Lambo yan. May ganyan ka ba? Wala kang ganyan, Lodi. I have collector si Mrs. ng ganyan Hindi ko collection yan, collections ni Mrs. yan. So marami siyang ganito. Ito marami siyang ganyan. Sobrang dami, as in yung wall namin doon is punong-puno ng ganito. Kumuha lang ako ng konti pang display sana. Kaso madilim naman, di rin makita. So ayun. Anyway, do you have any questions? Ayan kaya dapat the question keeps on coming, di ba? Sinusubukan ko nga na walang Nagalit si Lodi. Nagalit yung wala nagtatanong, nagalit si Lodi, walang dyong yan. Pero salamat sa pagtambay naman yan di ba? Manara de Bank, wala na. Medyo na yon. Medyo too late. Mas high risk po ba ang futures kaysa trading? Halos parehas lang. Kung futures naman, alam mo din naman yung nire-risk mo doon. Sa forex naman, alam mo lang din. So, depende sa iyo kung anong i-risk mo sa futures at anong i-risk mo sa forex, di ba? You control that thing You control the risk The risk is yung risk na ina-amount mo. Yung tawag ng yung inaano mo. Yung pinupusta mo, yung tinataya mo, that's the risk, hindi yung movement. 'Di ba? Kasi parang ang sinasabi nila mas risky daw sa crypto. Mas risky daw sa sa futures, mas risky daw sa forex. Sa akin naman, alam mo naman yung tinataya mo Paano siyang magiging risky? Kung ikaw ang nagsasalpak ng nagsasalpak ng tawag dito ng trades, 'di ba? Alam mo 'yon. Kaya nga yun din naman 'yon. Yun din naman 'yon. Ikaw din naman nagsiset ng leverages, ikaw nagsiset ng multipliers, 'di ba? Nagets mo ko? The risk is not from the market. The risk is nasa iyo. 'Di ba? Nagets mo ko? The risk is not in the market na tinitradean mo. Nasa iyo yung risk. 'Di ba? The management, baga alam mo 'yon. Yung management mo ng mga trades mo, yun yung nagmamatter, yun yung nagpaparisky doon sa mga pinapasok mong mga bagay-bagay, regardless kung yan stocks, crypto, futures, forex, Caracruz, Sabong, Color Game, Piso Planggana, Tong Eats, Pusoy Dos, Pusoy, alam mo yon. Regardless kung ano doon, it's the management, your management, 'di ba? That's what makes something risky. Alam mo 'yan? Ayun, nagpa-party kasi indicator sa futures. Pwede mo naman tanggalin Pwede mo naman tanggalin, Lodi. I mean leverage po. Ayun. Okay, ano 'yan? Kasi kung kung parehas lang na kung parehas lang na 50 USD yung taya mo sa parehas, mas risky doon? Same lang ng risk 'yon. 'Di ba? Same lang halos ng risk 'yon. Kung ang risk involved is you losing that 50 USD on both markets or regardless kung ano yung markets, same lang halos ang risk noon, 'di ba?
Na gets mo ko? Yun yung ano doon. Saan pa siguro mas risky kapag hindi mo alam ang ginagawa mo, di ba? If you are risking 50 USD in one market, pero alam mong malaki ka mag-sizing, di ba? Alam mo hindi mo alam yung mas risky yung mga bagay na hindi mo alam, di ba? Mas risky yung mga bagay na hindi mo alam. Yun yung parang okay na doon, di ba? Kasi kung alam mo naman yon, you know how to control kung ilan yung tinataya mo, di ba? Kung ilan yung mismong inaano mo, di ba? Alam mong i-control yon, di ba? Yun yung thank you for another knowledge. Yes. Yun naman yun eh. Ganda nga nun, at least na tanong mo kasi parang ngayon ko lang din naisip na maganda nga yung ganun di ba? Grabe scale dyan, boss. Price action, gold ngayon. Konting pullback lang, 1 red candle tapos bull. Oo nga sa M5 na yan Sa M5 na yan, ang daming Okay na yan, antayin na lang ng next predictions. Antayin na lang ng next predictions and antayin na lang ng next alam mo yun. Pinagkaiba nila is leverage meron sa Forex. Meron po ba sa Forex na 500? Oo naman, hanggang 1,004 meron Hanggang 4,000 meron. 4,000 meron leverage ang Forex. Pero hindi naman masyadong magmamatter din yon kapag paisa-isa ka lang. Pero lang kung HFT ka, HFTEA, di ba? Yung high frequency trading that you need the leverage. You need kailangan mo mangutang sa broker, di ba? So, ako, I typically just trade in 1:100 na leverage sa Yun yung parang sweet spot di ba? Maliit yung spread. Isa pa yon pati. Yung mga malalaki leverage, mapapansin mo, mas malilikot yung spreads nila. Because kasi ang nire-risk mo na doon is pera na ng broker di ba? Kaya essentially parang mas gusto nila na magsarado agad yung mga trades mong yun. Theory lang yon and of course lang yon, parang alam mo na, theory lang yon and hindi ko yung kino-confirm, pero I think na grabe, Swaggy Z. Laki din ng, anong laki? Laki ko? Malaki talaga ako hindi ako pag-exercise, ang dami kong Laki din po gas fee. Gas fee for Forex trading is siguro yung na lang, withdrawal commissions, ganun ba yung dan? Or yung commissions per trade. Hindi ko actually gets yung gas fee. Ano nga ba yun? Hindi ko actually gets yung gas fee sa crypto Kapag yun ba kapag nag-aano ka? From selling kasi obvious buy, sell high, sell low. Can you explain how we earn from selling, boss? Kasi obviously na nasa buy, low, sell high. You are not actually selling, you are converting. Conversion yung commissions per trade. Yes, medyo mayroon din, depende sa kung ano yung malaki. Malaki din, yung kahapon yun ang pinag-uusapan namin kasi merong prop firm na 7 USD per lot. Kamot Kamot yung student ko kahapon. Kala mo maganda dyan sa yung Starlight ba yun? Star visit check. 7 USD per lot. Wala na siyang kinita dun sa prop firm niya. Pero may mga ganun din, of course. But you can choose. Yun nga yung sinasabi ko kanina nung beginning ng video. If anong mas okay, if commissions, if di ba? Yung light version kagawin. Yun. Yung Starlight. 7 USD per lot Pakamot siya nung tinitrade niya sa live niya. Tinatawanan ko na lang. Tapos bumili pa ng pagka-late na account. Sabi ko sa'yo yung anuhin niya na yung 100k para at least ramdam Ganun din naman gagawin niya dun di ba? Anyway, can you explain how you are not selling per se. You are not selling per se. You're just converting with Forex. You're just converting. You're not selling anything. You're just converting it back to, kunwari, if you are buying euro, if you're buying gold, di ba? You are just trying to get the conversion value nung isa
Nagets mo, nagpapalit-palit ka lang. You're not actually selling, physically selling di ba? The selling is, yun yung parang, o in other terms, yung shorting is, you are trying to get out Pero with Forex kasi, in futures, the essence of, selling is hindi na ganon. You're just converting to another currency. So, and when you're trading, when you are trading the Forex, kanwari, Euro USD, ganyan, if you are going to buy Euro, di ba? You are buying Euros. Then, you are converting your money, yung lot size na inano mo, to Euros. Di ba? Then, kapag ayaw mo na, ibabalik mo lang siya sa USD. Di ba? Yun yung parang parang what do you call this? Simple explanation. Parang pag peso and USD. Kapag today may expected ka na parang hike, anong gagawin mo? 'Di ba? Today meron 50 pesos lang ang USD. You have may peso ka, hawak mo peso, ganyan. Hindi ka naman nagsisell, you are converting to USD. Okay? So, after mo you want to convert your peso to USD bago yung increase ng USD. So, let's say na bibili ka ng USD, ganyan, pak! Bili ka USD. Then, kinabukasan nag-55. O, edi mas malaki na yung value ng USD mo ngayon. Pag ito, binalik mo sa sa peso, di mas marami kang peso in quote kasi mas malaki yung value ng USD mo, 'di ba? Paano ko mas simpleng mas may explain yun? Pero essentially just converting, 'di ba? Then you pay it back when yes, ayun, okay din 'yan, maganda rin 'yon. Then you pay it back, 'di ba? Yun yung you pay it back to your parang babalik mo yun sa currency na tinitrade mo, di ba? Yung currency na di ba? So, ayos na yan. Thank you sa follow, Enzo. Bakit Enzo? Thank you sa likes din. Uy guys, pwede pa-like naman yung baka okay. makahingi lang sana akong pabor. Pwede pa-like lang, pa-double tap lang para at least dumami ang likes natin. Kung okay lang. Ang cringe naman nun. Pero wala kailangan natin mag-promote ng likes Maka naman pwedeng pa-like, pa-double tap. Double tap yung ang cringe pala manghingi ng likes, no? Ang pala. Okay lang. Balita ba sa US? Malay ko! Hindi ko alam, Lodi. Wala naman akong USDT. Wala akong USDT, Lods Meron na siguro ako dun sa Binance account ko na around siguro mga 100 lang. Pero wala akong USDT. Wala akong... Parang naalala ko, bumili lang ako noon para magkalaman lang yung wallet ko. Yung aking wallet dati. Tapos, hindi ko talaga... 3 p.m. ngayon? 3 p.m. nga ba? 3 p.m. ngayon. 3 p.m. Ay, 4 p.m. pala. 4 p.m. Pwede naman nating alamin tingnan natin. Para maging sure tayo. Kasi hindi ko rin talaga sa PH time. Ayan. So, ang gagawin natin ganito. Kukuha tayo ng indicator na sessions. Lux, Algo, Sessions. Ano ba to? Sessions. Saan yun? Hindi ko makita. Ito, Sessions. Ayan. Okay. So, hindi pala ako burahin muna natin itong mga to. Okay. Then, Lux Sessions. Lux Algo. Okay. Then, after that, makikita natin yung mga sessions. So, this is Sydney. This is, ayan. So, makikita natin yung mga sessions. We want is the London, di ba? So, pwede nating ibahin yan. By
removing the New York, the Tokyo, and the Sydney. Ayan, tapos okay natin. So, ang matitira lang is the London session. So, itong pwede natin gawin dyan is para makasigurado tayo is the time zone should be plus 8. Plus 8. Ayan. So, naka plus 8 tayo Manila. So, ilang oras yan? Ganon. Diba London? Binura ko. Man. Ito makita. Ito pala. Puti. Dilim kasi. So, alas 3. Ang haba ng pinagdaanan natin. Alas 3. So, 3 p.m. ang London session. 3 p.m. 3 p.m. Lodi. Ayun, nalaman na natin sa wakas. 3 p.m. Okay ba? Effort yun ha? Effort yun. Effort yun, Lodi. Diba? Effort yun. Oh, New York session naman. Okay, New York session tayo. Put tayo. Ang liit kasi. Hindi ko makita. Tapos ang daming ilaw. Teka lang. So, sige, itago naman natin is yung itago natin yung London, ilagay natin yung New York. Kasi naman blue, parang tanga. Ayan. So, anong oras to? Anong oras to mga Lodi? So, this is 21. So, that's ano yung 21? 9. Bakit 9? 24. New York to, di ba? Oh. New York is 21. What's 21? Ayun. 9 p.m. Ayan, PH time. Yon, New York session. Bad trip. Bad trip. 9 p.m. Paano gawin ganyan sa trading view? Nasa price, nasa left. I think sa scaling lang. Scaling lang yung Lodi Bells. Ito, alam ko, right click mo lang tong Ito, right click. Tapos, labels. Labels. Symbols. Invert scale. Pag in-invert scale natin, hindi. Invert scale. Or pwede natin siyang i-drag. Scale, price charts. Hindi ko alam kung paano ko ginawa to eh. Teka lang ha. Bawal bang i-drag lang? Bawal. YouTube mo na lang siguro, Lodi. YouTube mo na lang siguro, Lodi. Pero alam ko, ano lang yan, scaling lang ng something. Scale mo lang ng trading view. Hindi ako marunong sa trading view talaga. Ayan, ito. Alak ng tipaklong. Ayan, move scale to the right. Ito yan, yan, Ayun. Nakita mo? Ayan, move scale to the left. Move scale to the right. Okay na. Okay na. Ay, Diyos ko. Ayan, okay na. Ano ba mas maganda? Ayan, dyan na lang. Okay na. So, right click mo tong scale. Tapos, move scale to the right. Or move scale to the left. Ayan. Ayos ba? Ayan, okay na. Kuis, bumibigat ka na. Any plans magbalik alindog kapag dumating na yung order ko na home gym. Ayoko nang lumabas. Ang traffic. Kasi from recently, nung mga huling araw, festival kasi dito. Nakakatamad lumabas. Ay, nako. Pero nga, umaano na ulit eh. Pero sige lang, babalik din tayo dyan. Yearly naman, parang gano'n naman yung nangyayari sa akin. So, masipag ako for the first 6 months, tapos mukhang tatamlay, tapos before mag-Christmas, sisipag ulit ako. Ganun ba? Ayun. Pero, luckily, okay naman yung timbang, hindi naman tumataas baba. Ganun at ganun lang din. Mayroon akong heavy na max. Meron akong high and low.
Meron akong high and low. Depende na lang sa Pasko kung saan magko-close at at yun ang magiging open bukas. Pero ranging lang yon. Nagre-ranging lang yon, never naman yung naging trending. So never pumapayat, never tumatawa. Never At least na-relate natin, di ba? Beginner friendly trading platform. Beginner friendly ba ang trading? Hindi. Nothing is beginner friendly naman. So nothing is beginner friendly. So alam mo yun. Kailangan mo lang talaga siyang aralin. Tsaka saglit lang naman yan. Why are you so afraid of being beginners? Okay lang yan. Kung ako sa'yo, pag-aralan mo na agad, MetaTrader 5 na agad. Alam mo yan? MetaTrader 5 na agad. Doon ka na, pag-aralan mo na agad yung may hirap na parts. Okay lang yun. At least may rason ka para magkamali pa. Di ba? Want to start trading? Babypips.com. Babypips.com is the shiz. Di ba? Thank you. Thank you lang. Ang dami kong ginawa para sa'yo, ha. BRGC Clo. Ang dami, ang tagal nun, ha. Naningil. Send Gcash. Tradeawiz.com. Send Gcash, Lodi. Ang tagal nating pinigure out yun, ha. Tagal natin. Ay, no. Tagal nating parang inisip kung paano eh. Miski ko, hindi ko kabisado kung paano. Bad trip. Thank you lang. Awit na yan. Ay, naku. Babypips.com lang, Lodi. Para sa ating, para kung gusto mo mag-start, diba? Babypips.com. Ayan, yan. Yan mismo. I-copy-paste mo na yung sinabi ni TradeAwiz. Pwede na yan. Pwede na yan at i-paste mo sa browser mo, gawa ka ng account, start learning. That's it. Okay na yun. Diba? Palag-palag na yan. Ay, salamat. Hi, salamat. Hi, salamat. Hi, salamat. By the way, guys, salamat sa mga follows. I hope nag-enjoy kayo sa ating episode today. Yung topic natin is hindi na natin napag-usapan, pero okay lang yon. At least may topic tayo kinabukasan ulit. Maganda nga yung hindi napapag-usapan yung set topic di ba? Kasi at least nakikita mo nagtatanong, di ba? Yun yung doon, yun yung parang upside, di ba? Yun yung parang upside ng hindi nagtatanong. Pero para ngayon, 1 oras at 40 minutes na ako nagsasalita. I hope na na-entertain ko kayo, guys. I hope na nasagot ko mga tanong nyo na maayos. I hope na-explain ko lahat. I hope makauwi kayo na maaga. I hope mag-ingat kayo. I hope you be profitable. At lahat ng dreams nyo ay matupad. I hope na maging I hope. Hey, maraming salamat sa pakikinig, guys, ha. Outro music na tayo. Alam na. Ano natin? Everyday bagong siri. Maraming salamat sa nanood today. Bukas ulit tayo, same time. I hope all your dreams come true. Diba? Everyday bagong siri. I hope everything works out. Kung may problema ka man, I hope everything works out for you. Diba? Para at least masabi natin, sabay-sabay nating masabi na we made it. Para makanta na natin yung kanta ni Flo G at ni Nick Makino.
Anyway, maraming salamat guys sa panonood. Maraming salamat. See you tomorrow again. Kung gusto nyo ng replay, nasa YouTube lahat to. Maraming salamat. Ingat. Yo! Talagang lito na ako kung saan pa ako susuot. Buti mas inugali ko pa rin pukpok ng pukpok kesa mokmok ng mokmok. Sa pangarap ay suntok ng suntok. Mga alaala nung wala pa, buti na lang ay